Isang lalaki lang naman. Wala nang dapat ipagmalungkot. Mangahas kang magkagulo sa aking teritoryo. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung kukunin ko ang teritoryo mo, tatlong araw mula ngayon, aayusin ko ang pagkuha ng gusali. Ginoong Zhao, Linyan. May isang proyektong AI na pinag-agawan. Nais ni Ginong Chen na makipagkita sa iyo para maghapunan at usapan ang pakikipagtulungan. sige, sa dating lugar tayo magkita. Sakto. Hayaan nating subukan ng ating mahalagang kliyente. Linyan, halika, ipakikilala kita. Ito si Ginong Chen. Eksperto sa AI. Yung lumabas sa BCTE. Ginong Lin, matagal ko na kayong naririnig. Sinasabi ni Ginong Zhao na napakagaling mo. Masyado pong mapagpakumbaba si Ginoong Chen. Ginong Lin. Ang proyekto ko, 70 milyon ang puhunan, babalik sa loob ng 2 taon. 5 taon. 5 bises ang tubo, talagang bihira sa merkado. Kung interesado ka, maaari na tayong pumirma ng kasunduan sa pakikipagtulungan. Dahil binigyan ninyo ako ng respeto ngayon, mga Ginoo. Kailangan kong magpasalamat. Ngunit, ang masaganang hapunang ito, kasama ang bote ng Luis Lasay, 28,000 lahat. Kailangang si Ginoong Chen ang magbayad. Ako ang magbabayad. Talagang nakakatawa si Ginoong Lin. Hindi ako nagbibiro dahil may bagong patakaran ang aming kumpanya. Ang bawat pag-aanyaya sa hapunan ay hindi dapat lumampas sa 200, kaya 200 lang ang maibibigay ko. 200. Parang nagbibigay ka sa pulubi. Ginoong Lu, hindi ba ako pinahahalagahan ng inyong kumpanya? 28,000 ang hapunan, ako pa ang magbabayad. Ginoong Zhu, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ito ay isang pagkakamali talaga. Pagkakamali? 20 taon na akong nasa negosyo. Unang bises akong hinamak ng isang kliyente. Boss Zhu, huwag kang magalit ha, ganito kasi. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Hindi na, sasabihin ko na ngayon, hindi na ako magpapatuloy. Sa kontrata ninyo at ang AI project ni Boss Chen, hindi ko na rin. Ito ipapakilala. Ha? Ang galing naman ng business director na to. Pinabayad ang malaking kliyenteng worth 80 milyon, Boss Lu. Hindi rin naman masisisi si Boss Zhao kung ako ang nasa kalagayan niya. Masasaktan din naman ako. Kahit gaano kahirap ang kumpanya natin, hindi naman siguro hanggang sa pagkain ay hindi na mabayaran, di ba? Noon pa, yung ginamit niya ang pondo para sa sarili, dapat noon pa siya pinaalis. Hanggang ngayon kasi, nagkaroon ng malaking problema. Sabi ko na nga, sinadya niya yon, hindi lang niya gustong sirain. Yung 80 milyon na proyekto, gusto rin niyang sirain ang ating bonus. At year-end bonus. Tama ka, ang sama ng ugali niyang tao na yan. Alam mo ba, ang natitira na lang sa account ng kumpanya ay wala pang 3 buwang cash flow. Ang buong kumpanya natin, mula taas hanggang baba ay umaasa. Sabay project na ito para makabawi, tapos ikaw. Sinira mo ang lahat. Ngayon, may mukha ka pang humingi sa akin ng reimbursement. Ano ang i-reimburse? Pina-reimburse kita. Hindi. Anong ibig sabihin ng walang pera ang kumpanya? Paano na ang sahod namin? Linyan, sisirain mo ba ang aming kabuhayan? Hindi.
Kahit papaano, ilang taon na rin kaming sumusunod sa'yo. Hindi mo naman dapat dahil lang sa galit mo. Isasama mo kaming lahat sa kumpanya sa pagkalugi. Paano na kami? Paano na kaming lahat? Mamatay na lang kaya tayo lahat? Tao ka ba talaga? Atin yan, kailangan kong bayaran ang bahay ko sa susunod na buwan. Paano mo naman nagawa to? Magsalita ka naman. Ano na ang gagawin? Atin yan. Hindi ko naman sinira. Ayon sa bagong patakaran ng kumpanya, hindi dapat lalampas ng 200 ang bawat gastos at lahat ng pag-anyaya. Ay kailangang i-report ng maaga at ang pag-aalaga sa kliyente ay kailangan ng 2 pirma. Ito ang mga patakarang itinakda ni Suman at inaprubahan ni Boss Lu. At pinirmahan ng lahat ng narito. Ang kinain ni na Boss Chen, 28,000 ayon sa patakaran. 200 lang ang kaya kong bayaran, yung natitirang 28,000. Ayon sa bagong patakaran ng kumpanya, kailangan si Suman ang mag-shoulder o si Chairman Chen mismo ang magbayad. Kaya, saan ba ako nagkamali? Ikaw. 80 milyong proyekto, bigla na lang nawala. Sige, maghintay na lang kayong lahat ng kagbuwag. Ang punto, may mga taong hindi marunong makisama. Negosyo pa naman ang trabaho. Ni hindi alam ang basic na pakikisama? Dapat pala si Suman na lang ang nakipagnegosyate. Baka, matagal na itong naipirmahan. Suman, ikaw ang naglagay ng patakarang ito, ikaw ang mag-isip. Kung paano ito ayusin. Boss Lu, nakilala ko rin si Chairman Chen, dati kaming. Nagkikita-kita sa mga kainan. Wala namang problema kung makikipag-usap ako sa kanya. Paano kung ang proyektong ito, ako na ang bahala? Ay nako. Nakita mo na, sa mga kritikal na sitwasyon, kailangan pa rin si Suman, ang lakas ng loob. May mga dapat nang magpababa ng tungkulin. Hindi naman ako naghahangad ng atensyon. Para lang sa ikabubuti ng kumpanya. Suman, hindi ko inaasahan sa murang edad mo. Ay ganyan ka responsable. Ipinapahayag ko simula ngayon. Ikaw ay itinalaga bilang vice-presidente ng kumpanya. Ang proyektong ito ni Chairman Chen sa iyo ipagkakatiwala. At niyan, huwag mo akong sisihin. Ang kumpanyang ito, walang lugar para sa mga tamad. Si Suman na mahilig umagaw ng kredito, sa wakas ay sa sariling kakayahan. Nakakuha ng pagkakataong magpakamatay. Tungkol naman kay Linyan. Simula ngayon, suspendido para magmuni-muni. Lahat ng iyong mga proyekto at record. Ilipat sa auditing para sa pagsisettle. Pagsisettle. Sigurado ka? At niyan, huwag kang mag-alala, ang kumpanya ay patas sa paggantimpala at parusa. Hindi namin hayang sino mang empleyado ang makapagpalusot. At hindi rin kami makikipagsamantalahan sa sinuman. Tama ka. Buti na lang, hindi ko na kailangang pumunta sa finance department. Una, ang gusaling ito sa pangalan ko sa nakaraang 4 na taon ay ginamit ng kumpanya ni Lu Jingming. Ayon sa presyo sa merkado, dagdagan ng 15% ng bayad sa pagkaantala para sa pagbabayad, kabuang halaga ay 5 milyong piso. Pakibayaran ito sa loob ng 3 araw. Pangalawa, lahat ng gastos na aking pinunduhan para sa kumpanya mula nang ako pumasok sa trabaho. Paglalakbay para sa trabaho, pagtanggap ng mga bisita. Pangangalaga sa mga kliyente, kabuang 50,000 piso. Ayon sa patakaran sa reimbursement ng kumpanya, hilingin din sa departamento ng pananalapi na bayaran ito sa loob ng 3 araw. Linyan, anong ibig mong sabihin? Noong una ikaw mismo ang usalo. Pinautang ang gusali sa kumpanya. Ano ang gusto mong gawin ngayon? Ngayon gusto mong kunin ang gusali, sinasadya mo lang hirapan ang kumpanya. Nga, ikaw mismo ang nagpumilit. Kusang loob na ipinautang ito kay Boss Lu noon. Walang pumilit sa iyo. Ngayon na nahihirapan ang kumpanya, binabagsak mo pa kami. Wala ka bang konsensya? Tama, alam mong alam na sa account ng kumpanya. 3 buwan na lang ang natitirang pera sa daloy ng pera. Hindi pa namin alam kung paano ibabayad ang sweldo namin sa susunod na buwan. Ginagamit mo ang pagkakataong ito para humingi ng 5 milyong piso sa amin. Hindi mo ba kami pinapatay nito? Bakit ka napakasama ng ugali? Paano mo magawa ito? Tama ang sinabi niya. Lu Jingming, sinabi mo ako ang kusang loob na nagpautang nito sa iyo. CJ, ngayon tatanungin kita. Itong 4 na taon, nakabayad ka ba kahit 1 beses ng upa? Pumirma ka ba ng kontrata? Itong gusaling ito, ang pagpapaupa nito sa iyo ay kabutihan ko.
At ang pagbawi ko nito ngayon ay aking karapatan. Sa loob ng 3 araw, ang 50,000 at 5 milyon. Hindi dapat mawala kahit isang sentimo. Kung hindi, pagkatapos ng 3 araw, hindi. Pagkatapos ng 2 araw, ituturing itong iligal na pag-aari. Magpapadala ako ng tao. Personal na pupunta dito para bawiin. Ang gusali. Ano? Ano ang gagawin natin? Boss Lou, magsalita ka naman. Nga. Ano na ang gagawin natin? Hindi pa ako regular sa probationary period ko. Linyan. Uwe. Hahayaan mo. Boss Lou, ito ring 200 piso, ipa-reimburse mo rin. Ah, nga pala. Boss Lou. Yesu. Mga patakaran ninyo. Sinusunod ko ng buong buo. 3 araw pa. Ihintayin ko ang bayad ninyo. Ang babae ito. Kailan pa naging ganito kahirap pakisamahan? Hindi. Seryoso ba siyang kukuha? Hindi ba siya natatakot na iwan siya ni Boss Lou? Huwag mo nang banggitin si Boss Lou. Yung mga resibo niya, pati yung mga resibo natin, lahat yon. Pinirmahan ni Boss Lou, di ba? Sinadya niya to. Tama na. Suman. Ikaw ang nagpatupad ng patakarang ito. Siguraduhin mong malinis ang pag-ayos mo. Makinig kayong lahat. Proyekto ito ay World Bumion. Kung hindi natin makuha, lahat kayo mag-empeke na. Patayin na rin ang kumpanya. Huwag kayong mag-alala. Nandiyan naman si Boss Su, di ba? Tama ba? Kapag nandiyan si Boss Su, siguradong makukuha natin ang 80 milyon. Pagdating ng panahon, numero 1 na ang kumpanya natin. Tingnan natin kung maglakas loob pang kunin ni Linyan ang gusali. Tama. Boss Lou, huwag kang mag-alala, si Linyan, nang intimidate lang yan. Hindi naman talaga niya kukunin ang gusali. Kailangan pa niya yung gusali para makonek ka sa kanya. Di ba? Tama ka. Boss Lou. Si Linyan, babae yan. Alam mo naman ang mga babae. Madaling maawa. Pagkalipas ng ilang araw, kapag humupa na ang galit niya, babalik at babalik yan. Hahanapin ka niyan. Bakit ngayon pa niya kukunin ang gusali? Hindi noong una o mamaya. Hindi talaga siya nangahas, mga kasama, panatag kayo. Siguradong kukunin ko ang 80 million na project na ito para maprotektahan ang trabaho ng lahat. Manager Zhao, Manager Chen, tuloy po kayo sa loob. Mabuhay, mainit na pagtanggap, mabuhay, mabuhay. Yung nangyari dati, malaking pagkakamali lang iyon sa hapunan ngayon. Espesyal akong humihingi ng kawad sa inyo. Ngayong ito, hindi naman ako ulit ang sasago sa gastos, di ba? Siyempre naman hindi. Sa paghawak ko ng trabaho, bagamat mahalaga ang patakaran, pinakamahalaga rin ang pakikisama. Totoo. Si Suman, mula intern biglang naging vice president. Ang galing ng pag-iisip. Sino ang makakapantay? Linyan, ano ang ginagawa mo rito? Narito ako para matuto. Gusto ko lang makita kung paano ang aking mismong tinuruan na estudyante. Ang nagsisilbing huwaran sa lahat. May ilan nang malaman na mawawalan na ng trabaho. Saka lang natauhan at dumating para matuto ng patakaran. Linyan, dati ang tapang-tapang mo. Bakit ngayon duwag ka na? Manager Su, huwag kayong masyadong mabait. May ilang tao. Kailangang pagsilbihan, tanging sa pagsisilbi. Baka sakaling makakain pa. Tama. Masipag magsilbi. Pero pagdating ng panahon, sino ang maglilinis ng kalat? Sino ang magiging sakripisyo? Hindi pa talaga sigurado iyon. Linyan, dahil mahilig kang matuto. Mas mabuti pang magsilbi ka na lang ng alak at sa. Maging isang karapat-dapat na tauhan. Suman,
Ang 80 million ngayon, magiging matagumpay kong. Masasatisfy si Manager Chen sa hapunan ngayon. Naku Manager Zhao, huwag kayong mag-alala. Kung hindi dahil sa agarang aksyon ng kumpanya sa mga gumagamit ng pondo para sa sarili, hindi ako makakausap ni Manager Chen. Totoo, isa lang akong ordinaryong tao, hindi tulad ni Manager Su. Ambisyosong babaeng negosyante, hindi talaga importante ang pera. Ang mahalaga ay matapos ang trabaho. Siyempre, ako si Suman. Hindi talaga importante ang pera, ang mahalaga ay matapos ang trabaho. Su, salamat sa sinabi mo, naintindihan ko na. Para sa hapunan ngayong araw, ako na ang mag-aasikaso. Para sa inyong lahat, mga boss, upang ipakita ang taimtim na paggalang ng kumpanya namin sa inyong dalawa. Waiter, dalhin niyo rito ang pinakamahal na alak niyo. Alam ko yung Australian lobster niyo ay 3,000 kada kilo. Bigyan niyo ako ng 3 kilo at isang platter ng sea cucumber at abalone. O CJ, dalhin niyo muna 2 bote ng Lafite 1,982. Parang medyo. Ayan, sabi ko na, magtutulungan tayo ni Bosu. Napakaganda, dahil sa tapat na intensyon ni Bosu. Walang iba. Ang 80 million project ay para sa inyo. Boss Zhao, ngayong araw, si Suman ang magsasabi. Siguraduhing masisyahan ang dalawang boss. Halika, halika. Waiter, bayaran na. Jan, Boss Su, ang kabuwang halaga ay 68,000 piso. 68,000? Ano? Akala ba ni Bosu, hindi ako karapat-dapat sa halagang ito? Hindi. Linyan. Ikaw na ang magbayad, saka na lang arimbursa sa kumpanya. Boss Su, nakalimutan mo ba ang bagong patakaran mo? Ang bawat transaksyon ay hindi dapat lumampas sa 200 piso, kaya hindi ito may reimburse. Eddie, i-charge na lang sa lugro. Paumanhin, Boss Su. Akasabi lang ng kumpanya nyo, bawal ang i-charge ang lahat ng business meals. Kailangang bayaran agad at sa bawat resibo. Hindi dapat lumampas sa 200 piso. Parang nanlalamang ito ah. Ayaw magbayad ng 68,000. Tapos mag-usap pa ng 80 million project, pa ang nagpapanggap lang. Nagmamalaki, ang 68,000 may magbabayad din. Baka naman mamaya tayo pa ang mag-ambag-ambag. Hoy, Boss Su, huwag kang mag-alala. Lahat tayo dito ay magkakasama. Bakit hindi mo tanungin ang lahat? Kung gusto nating mag-ambag-ambag, nakuha na naman ang project. Lahat tayo ay may bonus. Nga, baka pwede tayong mag-ambagan. Hoy, Chen. Hoy, nanganak ang aso. Kailangan kong sunduin yung aso. Boss Su, yung aso ni Chen, ako ang nag-asikaso ng pagpapaana. Kuya Liu. Xiao Zhao. Ate Man, actually may natitira pa akong 100 piso sa Huebi na di pa nababayaran. Tingnan mo ito, siya. Ikaw. Kayo. Kanina naman, ang saya-saya niyong uminom ah. Boss Su, anong klaseng palabas itong pinapakita mo? Ayo ang naglagay ng patakaran. Ayo rin ang nag-issue ng abiso. Hindi ba kayo makabayad ng isang kainan lang? Yung sinasabi mong big picture, salita lang ba yan? Ito. Boss Su, hindi ba't natatakot ka na? Kanina mo pa sinasabi na wala kang pakialam sa pera. Ang mahalaga lang sa'yo ay hindi magawa ang trabaho ng tama. Ayaw mo na ba sa proyektong worth 80 million? Nagsisinungaling ka. Ako si Suman, kahit magbayad pa ako para lang makapagtrabaho. Hinding-hindi ko hahayaang mapahiya ang kumpanya. So ibig sabihin, ikaw mismo ang magbabayad, Boss Su. Sig. Linyan, hintayin mo lang ako. Pagbalik ko, papagawa ko kay Lu Jingming na i-reimburse ito ng pribado. Hindi ako gagastos ni piso mula sa sarili kong bulsa. Ang kainang ito. Ako ang magbabayad. Swipe. Yan. Simula ngayon, mag-ipon tayo sa card na ito kada buwan. Para itong
Pondo para sa pagtanda natin. Kapag matanda na tayo, dadalhin kita sa paglilibot sa mundo. Ayos. Sige, mag-ipon ako ng mas marami. Para makasakay tayo sa first class. Sa car na ito, ako naglalagay ng 1 milyon kada buwan, siya 10,000 lang. 3 taon na, ang iniipon ko ay kinabukasan naming dalawa, pero siya. Ginamit ang pera ko para magyabang sa kanya. Ang card na ito. Private card ito ni Boss Lou. Binigay talaga sa akin. Pinayagan akong gumastos ng libre. Nung pauwi na kami, nakita namin ang wine cart sa labas. Kaya dinala na lang namin sa loob. Ang swerte, di ba? Dapat talagang aminin, si Boss Lou talaga. Ang pinagkakatiwalaan ni Boss Lou. Sabi mo, private card. Pwedeng lang gamitin. Pati sariling card ni Boss Su, na mats out na. Hindi tulad ng iba. Nakaupo lang doon, nanonood lang ng palabas. At yan. Huwag mo na silang pansinin ngayon, Boss Su. Sa kumpanya din ba? Search. Dahil nakuha mo na ang black card na ito. Manager Su, ibibigay ko sa iyo ang proyektong worth 80 milyon. Pagkatapos ng 3 araw, pirmahan natin ang kontrata. CJ, Manager Chen, buksan mo ang lahat ng alak na ito. Ngayong gabi, siguraduhing masyahan ang dalawang boss. Ang galing mo, Manager Su. Siguradong magiging maayos ang proyektong ito. Ako na ang magbubukas. Eksperto ako sa pagbubukas ng alak. Makalan 30 years old whiskey. 20,000 bawat bote. Yamazaki 25 years. 20,000 bawat bote. Louis Ansayay. 20,000 bawat bote. Manager Su. Ang mga binuksan mong alak kanina, kabuang isa-isa 0,000. 110,000 lang pala. Kasama ang bayad sa pagkain na 68,000 kabuang. 170,800 pesos. 170,000 lang pala. Bilugan ko na, 180,000. Ang sobra, pampadulas ko na. Mula intern hanggang vice president, talagang malaki ang pangunawa mo, Manager Su. Pero, sigurado ka bang itong card ang gagamitin mo? Kung ikaw ang magbabayad, hindi i-reimburse ng kumpanya. I-swipe. Siyempre, I swipe. Walang problema, i-swipe mo lang. Manager Su, na-freeze ang card na ito. Ano ang sinasabi mo? Subukan mo ulit. Paano nangyari ito? Parang hindi gumagana ang card mo, Manager Su. Na walang problema daw. Sa huli, ako pa rin ang magbabayad. Niloloko mo ba ako? Hindi, Manager Chen. Siguradong nagkamali ako ng card na dala. Nagkamali ng card, pa kang nangungutong. Manager Su, kanina ang ganda ng sinabi mo, pinakarespetado sa patakaran, pinakamagalang sa pakikisama. Ngayon, nasaan na ang pakikisama? Nasaan na ang patakaran? Wala ka bang hiya? Manager Chen, baka pwedeng pirmahan muna natin ang kontrata kapag na-approve na ang proyektong ito. 180,000, hindi mo mabayaran. Tapos makikipag-usap ka sa akin tungkol sa 80 milyon. Parang mas malala pa ang pagkumpute mo kaysa sa patakaran ng kumpanya mo. Baka gusto mong hugasan mo na lang ang mga plato. Sa restaurant na ito, ako na ang magbabayad. Suman, ang batas ng 180,000 pesos, ikaw na ang bahalang umako nito. Waiter, dalhin mo rito ang mga plato at kubyertos na hindi pa nahuhugasan sa inyong restaurant. Ilagay mo sa harap ni Boss Su, dahil siya ang nag-imbita ng may tunay na pagmamalasakit. Kaya't dapat mo itong tamasahin ng husto. Kunin mo. Boss Chen, huwag kayong magbiro. Mag-isip pa ako ng paraan. Boss Lou, ang itim mong card na ito ay hindi makakapag-swipe ng 180,000 pesos. Dali-dali kang pumunta rito para magbayad. Ano? 180,000 pesos. Nababaliw ka na ba? Sina Boss Zhao at Boss Chen, gusto kong makuha muli ang proyektong ito. Dali-dali kang pumunta rito. Kung hindi ay hindi ako makakababa sa sitwasyon. Hindi na gumagana ang itim na card.
Ang kontrol ay nasa kamay ni Linyan. Baka alam niyang may relasyon ako kay Suman. Imposible naman. Boss Zhu, ang hapunang ito ngayong araw. Ako ang magbayad. Sandali lang. Lu Jingming. Ang card ng retirement fund, pabayaan mo siyang mag-swipe ng basta-basta. Hindi pang karaniwan ang relasyon ninyong dalawa. Yan. Nagkakamali ka. Ang card na ito ay ibinigay ko kay Suman. Para sa kanyang emergency. Nagtatrabaho siya sa marketing ngayon. Natatakot ako baka may mangyaring gagyat na pangyayari. Buti na lang at hindi na-swipe. Kung hindi ay talagang magkakaroon ng malaking pagkakamali. Ganun pala. Kaya't ang hapunang ito na 180,000 pesos ayon sa batas. Dapat si Suman mismo ang mag-swipe o si Boss Chen mismo ang mag-swipe. Boss Lu, ano sa tingin ninyo? Ako ang magbabayad. Waiter. Yehi, ginastos ang pera ko para linisin ang kalat ni Suman. CJ, pinoprotektahan ang kabit, pero hindi magtatagal ang kaligayahan ninyo. Boss Zhu, Boss Chen. Dahil naayos na ang pagkakamali ngayong araw. Hindi ko alam kung may oras kayo sa araw ng makalawa. Para pumirma ng kontrata sa kumpanya. Dahil ang proyektong ito na 80 milyong piso ay kailangang mapirmahan agad. Boss Chen. Gusto mo bang uminom muna ako ng isang baso bilang parusa bago ka pumayag? Boss Chen. Kahit 1 piso ay hindi mababawasan. Sedge, matapang si Boss Lu. Sa makalawa, dadalhin ko ang aking team. Kasunduan na iyan. Sinadya kong pahirapan si Boss Chen dahil ang proyektong Chen na iyon ay isang scam lamang. Sino man ang kumuha, siguradong malulugi. Dahil mahilig magpasikat si Suman. Hayaan natin siyang magharap sa panganib. Mga kasamahan, tinipon ko kayo ngayon. Para bigyang puri ang isang tao. Si Suman. Magaling. Noong nakaraang linggo, dahil sa ilang hindi sumunod sa alituntunin, halos mawala ang proyektong 80 milyong piso. Si Suman ang gumastos para makipagkainan kay Chen. Nagtagumpay siyang ibalik ang proyekto at nailigtas ang 80 milyong pisong ito. Ito ang talentong kailangan ng kumpanya. Magaling. Kaya nga ang galing talaga ni Supervisor Su. Ang galing. Ito ang leader na kailangan namin, naglabas ng sariling pera. Hindi siya ganoon kabukas palad. Suman, ikaw ang mamamahala sa susunod na bahagi ng proyektong ito. Naniwala ako sa kakayahan mo. Salamat sa tiwala ni Boss Lu. Hindi ko bibigin ang inyong pag-asa. Magaling. Naniniwala akong sa pamumuno ni Supervisor Su. Makakabili tayo ng sasakyan ngayong taon. Bahay sa susunod. Tungo sa tagumpay. Magkasundo talagang mag-asawa, sarili nilang gawa. Sila rin ang magdurusa. At dagdagan pa natin ang problema. Ay, Zio, kung hindi pa rin mababayaran ang upa bukas, sakupin na ang gusali. Dobleng problema, bukas makikita natin ang pag-iyak nila. Boss Su, tunay na pag-angat ito. Tunay na. Asawa ng presidente. Sana'y patuloy ang pagtulong ninyo, ang galing talaga ni Bosu. Kumpara kay Linyan, parang napakalayo, huwag kang magsalita ng ganyan. Para sa kumpanya naman ito, baka may sariling. Magandang katangian si Atnyan. Kailangan kitang pagsabihan, masyadong mabait, ang pagiging kuripot, ay hindi magandang katangyan. Ama, Excuse me. Tumawa kayo. Kapag sumabog na ang bomba, tingnan natin kung makakatawa pa kayo. Boss Lu, yung babaeng si Linyan kanina, ang hirap ng sitwasyon niya. Ang sarap panuorin talaga. Ang ganyang klaseng babae.
Dapat talagang tapakan. Huwag kang mag-alala. Siguradong sisirain ko siya. Kumpanya. Bahay. Pera. Wala siyang makukuha sa mga yan. Eddie. Boss Lou, ano ang plano mo? Ano ba ang gusto mo? Gusto ko. Ikaw. Ngayon. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Abala pa ako ngayon. Wala naman. Gusto ko lang sabihin, yung project ni Boss Chen, iminumungkahi ko. I reassess mo. Bakit? Naiinggit ka. Nabigo ka, kaya ayaw mong makita ang ibang umasenso. Lu Jingming. 3 taon tayong magkasama, 1 taon nang engaged. Mas pinaniniwalaan mo pa ang isang dayuhan. Kaysa tanungin mo ako kung bakit. Hindi. Linyan, ano ba ang sinasabi mo? Ha? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Sasabihin ko sa'yo. Ang kumpanya magpapatuloy kahit wala ka. Okay lang. Hindi na mahalaga. Bago sumabog ang iskandalo, bibigyan ko kayo ng regalo. Office romance, dapat kasama ang lahat. Maghanap ng ebidensya sa harap ng maraming tao. Yun ang mas exciting. Tanggapin niyo ng mabuti ang regalong ito. Ngayong gabi, iinom ako para sa buong kumpanya. Atin yan, ang aga mo pa ring nandito, naghihintay ng overtime pay. May kailangan ka? Wala naman. Ito lang. May sasabihin lang ako sa'yo. Sabi ni Boss Lou, pagkatapos ng 80 milyong project, ipapahayag na niya ang relasyon namin. Sa palagay mo, mas maganda bang maging asawa ng presidente o diretsong pumasok sa Board of Directors? Atin yan, mas may karanasan ka. Tulungan mo akong mag-isip. Suman, nag-iisip ka lang ng sobra. Sobra na ang pag-iisip. Sino ba ang hindi alam na araw-araw, ako at si Boss Lou, hanggang hating gabi nag-overtime? Ang pagmamahal sa akin ni Boss Lou, sino sa buong kumpanya ang hindi alam? At saka, sabi ni Boss Lou, kapag handa na ang panahon, lilipat na ako sa tinitirhan niya. Yung dati mong tinitirhan. Ikaw mismo ang sumalpok sa baril. CJ, huwag mo akong sisihin kung hindi kita iiwanan ng buhay. Suman, tama ka. Talagang dapat na akong magbitiw. Et niyan. Sa wakas na intindihan mo na. Wala akong magagawa. Babae rin naman ako. Kailangan ko ring isipin ang sarili ko.
Pero kung mabuntis, matatag na kaya ito? Isang linggo nang naantala ang regla ko ngayong buwan. Baka naman. Ano ang ibig mong sabihin? Excuse me. Wala naman akong ibig sabihin. 3 taon na akong kasama ni Lu Jingming. Kung may mangyari man, hindi naman nakakagulat, di ba? Naiinis na. Sige, magwala ka. Mas mabuti kung mas mainis ka. Et niyan, walang kwenta ang diskarte mo. Ako lang ang nasa puso ni Boss Lu ngayon. Talaga? E di tanungin mo siya, malalaman mo. Liu, tingnan mo, maganda ba ang bestidang ito? Bibili ako at susubukan kong isuot. Umalis ka. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Huwag nang mag-overtime, umalis na kayong lahat. Boss Su, ano ang nangyari? Hindi pa tapos ang proyekto namin. Kapag sinabing umalis ka, ang dami mong sinasabi. Lahat, umalis na ngayon din, narinig nyo ba? Narinig. Mabuti. Nanonood ng palabas sa ilalim ng ilaw, nakakakaba, nakaka-thrill. Nababaliw ka na ba? May mga tao pa sa kumpanya ito. Anong kinatatakutan mo? Pinauwi ko na silang lahat. Ano ang problema? Dumating si Linyan kanina, sinabi niyang baka buntis siya. Sabi niya, ilang araw nang delayed ang regla niya. Huwag naman sana. Impossible. Sinusubukan ka lang niyang guluhin. Pero, Boss Lu, ang yabang-yabang ni Linyan nitong mga nakaraan. Hawak niya ang titulo ng buong gusaling ito. Pwede siyang magbago ng isip anumang oras. Dapat na ba tayong gumawa ng hakbang? Anong balak mo? Nakuha na natin ang 80 milyon na proyekto. Kapag naipirmahan ang kontrata at dumating ang pera, Pwede natin. ilipat lahat ng pera para mawala ng pondo ang kumpanya, para wala siyang makuha. Hindi pwede. Masyadong mapanganib yan. Paano kung mahuli? Anong kinakatakot mo? Siling yan, hindi ba't sumipsip lang yan para umanga? Wala naman siyang tunay na kayahan. Matatag na ang kumpanya ngayon. Pabigat na lang siya ngayon. Boss Lu, kapag dumating na ang perang ito, pwede na tayong magbakasyon sa ibang bansa. Malayo na tayo roon. Wala nang makakapigil sa atin. Ano sa tingin mo? Sigurado ka. Umalis na ba ang lahat sa kumpanya? Siyempre naman, ako mismo ang nagpaalis sa kanila. Ang masamang babaeng niyang si Linyan. Akala niya talaga makakagulo pa siya. Isang sip-sip lang naman siya, di ba? Tama ka, Boss Lu. Sobra-sobra na ang kabaitan mo sa kanya. Sandali. Kung tayo na lang ang naiwan dito sa kumpanya, bakit hindi? Maglaro tayo ng mas nakaka-excited. Gusto niyong mag-aksil at tumakas? CJ, hindi ko kayo hahayaang makaalis.
Kung gusto mong magpakitang gilas, ipakita natin sa lahat. Saan tayo kakain pag-uwi? Magpa-massage tayo. Tara, kain tayo ng karnen. Tara. Ano nangyari? Nag-trip ang kuryente. Ako natitingin sa breaker. Huwag kayong magpanik. Baka sobra sa kuryente ang opisina ng presidente. Ako natitingin. Narinig nyo ba? Tara, sumama kayo, tahimik lang. Parang si Lou ang nasa loob beses sa tunong. Hindi ba't kasama natin si Linyan? Sino yung nasa loob? Si Vice President Su at si President Lu. Ang weird ng posisyon. Ang ganda pala ng katawan ni Suman. Kaya pala mabilis siyang umangat, sa kama pala galing. Yan ang kinatawag na talent sa kama. Suman, di ba gusto mong maging asawa ng presidente? Ngayon alam na ng buong kumpanya. Masaya ka ba? Ano nang kinukunan nyo? Ikaw, bakit di pa kayo umuwi? Presidente Lu, kami po ay nag-overtime. Nag-overtime kami, pero di namin inaasahan na ganito ang overtime ni na Presidente Lou at Jisoo. Ganitong klaseng overtime. Huwag kayong magkakamali. Kami ni Presidente Lu ay nag-usap tungkol sa bagong proyekto. Dito pa talaga pag-usapan yung proyekto. Nakita ko nung binuksan ni Jilin yung kurtina. Gusto rin naming sumali sa ganitong pag-usap ng proyekto. Grabe ang sakripisyo para sa proyekto. Kaya pala mula intern agad naging vice president. May espesyal na talento pala. Tigil na. Di ko na kayang tumingin. Si Vice President Su ay talagang magaling. Si Vice President Su ay magaling sa espesyal na talento. Umalis kayong lahat. Kayong mga to. Lahat kayo tanggal ngayon, sabi ko sa inyo, lahat kayo. Di na kayo makakahanap ng trabaho sa industriyang to. Ang lakas ng loob mo, Presidente Lu. Ginawa na, di pa pwedeng. Tingnan. Magtatanggal ka? Unahin mo muna ang sweldo bago ka magsalita. Linyan, masamang tao ka. Siguradong sinadya mo ito. Bossing Lu, wag muna magbawas ng tao. Anong panahon na ito? Lahat may cellphone, makakabawas ka ba ng isang tao? Makakaapekto ba sa buong industriya? At saka, ang overtime mo. Ang galing ng pagkakagawa. Tulungan nating i-promote, maganda naman ito. Bossing Lou, sumabog na ang company group. Ngayon ka pa magbabawas. Baka huli na. Huli na. Kayo, huwag kayong kumuha. Huwag mag-upload ng litrato. Kayo. I-post nyo. Vice President Su, kanina hindi ba kayo masyadong masaya, Madam Presidente? Gusto mong lumipat sa bahay niya, ngayon alam na ng buong kumpanya. Sakto sa gusto mo, Bossing Lu, Vice President Su. Magpatuloy lang kayo. Sa overtime, hindi na kami makikialam. Mga kasama, medyo matagal na rin tayong nanonood, maaga na tayong umuwi. May pasok pa bukas. Sige. Umuwi na tayo. Paalam, Bossing Lu, Vice President Su. Ingatan ang katawan. Umalis kayo.
Matanda na. Naku, si Linyan na masamang tao. Gusto niya akong sirain. Linyan, masamang tao ka. Umiyak. Anong silbi ng pag-iyak mo ngayon? Ano ang gagawin natin ngayon? Nakita na ng buong kumpanya. Paano na ang mukha ko sa hinaharap, pati reputasyon mo? Nasira na. Reputasyon. Magkano ba ang halaga ng reputasyon? Sige. Gusto akong patayin ni Linyan. Huwag kang magalit kung hindi ako magpapakabait. Ikaw. Ano ang gagawin mo? Maglipat agad ng assets. Pagkatapos pirmahan ni Boss Chen, bukas ang proyektong worth 80 milyon. Pagdating ng pera, ilipat lahat. Jingming, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Linyan, akala mo ba nanalo ka na? Hindi. Bukas, wawasakin ko ang lahat ng meron ka. Si Linyan. Pababayaan na lang ba natin siya? Pabayaan muna. Pagdating ng bukas, wala ng pera ang kumpanya, lalabas ang mga problema. Kapag lahat ng utang ay nabagsak na sa kanya, doon pa lang siya talaga maghihirap ng husto. Ang magandang palabas ay nagsisimula pa lang. Bukas, hindi lang 8,000 piso ang hihintay sa inyo. Sigpo, Ginoong Chen. Mga kasama, makasaysayan ang araw na ito para sa ating kumpanya. Ang team ni Ginoong Chen ay handa na. Ang proyektong 8,000 piso ay opisyal nating pipirmahan ngayon. Mabuti. Ang galing ni Ginoong Lu, ang husay ni Ginoong Su. Ginoong Su, tiyak na angat na ang ating kumpanya. Pero bago ang pirma, may isang mahalagang bagay. Ang kailangan kong ayusin sa harap ng lahat. Hindi mo alam. Linyan, bilang business director ng kumpanya. Nagtataksil ka, sinisira mo ang negosyo at nananakot ka pa. Para kunin ang upa at ipasara ang gusali. Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka pa rin manatili dito? Ano ngayon? Ito ang pahayag ng pagpapawalang bisa sa ating kasunduan sa kasal. Mula ngayon, wala nang koneksyon sa pagitan natin, ako at si Lu Jingming. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Linyan, huwag mo kaming sisihin sa pagiging mahigpit. Sisihin mo ang sarili mo dahil hindi mo alam ang lugar mo, di ba? Babae na hindi nakalangan ng nobyo, gaano kababa ang ugali niyan? Ano bang sinasabi mo? Dahil naman karapat-dapat siya diyan. Pawalang bisa ang kasunduan, Lu Jingming. Baligtad ang pagkakasunod-sunod mo, hindi ikaw ang ayaw sa akin. Kundi ako. Ang ayaw sa iyo. Aba, Linyan, sa wakas natauhan ka na. Sa wakas alam mo na, hindi ka karapat-dapat ay Ginoong Lu. Mabuti naman at naintindihan mo. Narinig ninyo lahat, hindi si Ginoong Lu ang umayaw sa kanya. Siya mismo ang umurong dahil alam niyang hindi niya kaya. Linyan, ikaw talaga, wala kang ibang magaling gawin. Magaling magbasa ng sitwasyon. Akala ko, napakalupit ng taong ito. Hindi pala, masama rin siya. Nadismaya ako sa kanya, akala ko makakagawa siya. Nang kung ano. Lu Jingming, 3 taon tayong magkasama. 1 taon nang nakikipag-engage, hindi totoong walang nararamdaman. Kung ipipilit mong kanselahin ang engagement, wala na akong dahilan para magpumilit. Ganito na lang, pumirma tayo ng isang. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo sa trabaho man. O sa negosyo, malinaw na paghihiwalay. Walang kalituhan. Ano ito? Ito ay isang deklarasyon. Nakanselado na ang engagement ko kay Lu Jingming. Lahat ng usaping pinansyal at emosyonal tapos na. Walang utang na loob. Ito, Jingming, pumirma ka na. Kapag napirmahan, hindi na siya makakulit.
Yung 80 milyong proyekto, malapit na makuha. Kailangan nating lubusang maghiwalay sa kanya. Ano? Ayaw mong pumirma. Natatakot kang lokohin kita. Huwag kang mag-alala, yung 80 milyong proyekto mo, hindi ko kukunin. Dahil ako si Linyan, laging prangka at marangal. Ang ganda ng sinabi. Naghihinala na ako na kukunin niya ang proyekto. Ngayon parang ako pa ang masama. Anong ginagawa mo? Pumirma ka na. Kung hindi ngayon, sayang ang oportunidad. Hintayin mo bang magsisi siya? Pumirma ka na. Sige, pipirmahan ko. Napirmahan na, talagang napirmahan. Lu Jingming, akala mo kalayaan ang pinipirmahan mo. Hindi. Ang pinipirmahan mo ay kontrata para sa iyong pagkalugi. Nakita ng lahat, ito ang kapalit ng paglaban. Sa Lu Corporation, sa pagpirma nito. Ikaw, Linyan, ay isang ganap na. Inabandona, kahit lumuhod ka pa sa amin. Hindi ka na makakapasok sa Lu Corporation, sige. Mula ngayon, si Linyan ay si Ginong Lu. At Lu Technology ay wala ng koneksyon. Maganda ang sinabi, para hindi na makulit ang iba sa ating bonus. Hahaha, tama, tama? Hahaha. Tumawa ka. Tumawa ka habang may pagkakataon ka pa. Ay, Zil, handa na ba ang termination of relationship agreement? Ayon sa Article 8, Section 3, basta si Lu Jingming ay napatunayang ng babae, ng mga otoridad, o ng ebidensya, ang Lustech, ay ililipat sa iyo ng 100% ng shares, walang bayad. At walang kondisyon. Legal ito, na notaryo at na-file ko na. Presidente Lin, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? 3 taon ng kasal, may pinagsamahan pa. Ang huli, kayo dati ay. Dati, nang nambabae si Lu Jingming, bakit hindi niya naisip yung dati? Nang siya at si Suman ay nag-report sa akin, bakit hindi niya naisip yung dati? Ginamit niya ang pera ko para sa iba, ginawang opisina ang gusali ko. Kumain sa hapag ko, tapos sisirain pa ang kabuhayan ko. Actually, Zil, ang ganyang tao. Karapat dapat bang makipag-usap sa akin tungkol sa damdamin? Naiintindihan ko. Paano naman si Suman? Si Suman. Mahilig siyang maging madam presidente, di ba? Kapag epektibo na ang kontrata. Sa akin ng kumpanya, tingnan natin kung paano siya magiging madam presidente. Tungkol naman sa pondong ibinigay ko sa kanya. Detalye mo. Babayaran niya rin yan balang araw. Saich, Presidente Lin, kapag napirmahan ang kontrata, si Lu Jingming, ay wala ng pagkakataong umatras. Lu Jingming, tumawa ka lang. Mas malakas ang tawa, mas malakas ang kulog. Ang lagda mo mismo, ang maghahatid sa iyo. Sa wakas, Linyan, ngayong wala ka ng kinalaman sa Luz. Hindi na angkop na manatili ka rito sa aming signing ceremony. Pwede bang umalis ka na ngayon, agad? Sa gusaling ito. Ito ang lugar ng aming Lustech. Hindi kami welcome sa mga dayuhan. Isa kang dayuhan. Ano pang ginagawa mo rito? Naghihintay ng pagkain. Umalis ka na, umalis ka na. Huwag mong gambalain ang pirmahan namin na malaking proyekto. Tara na, tara na, tara na. sigurado ba kayo? Ako ang dapat umalis. Siyempre naman. Ang kumpanya ay kay Boss Lu. Ang opisina ay inuupa ng kumpanya. Sino ka ba? CJ, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang tunay na may-ari ng gusaling ito. Achoy, Zil, pasok. Ginoong Lu Jingming. Ako ay umatawag kay Hianji. Ganyan, sinasagawa ko ay sa ang kautusan ng hukuman para sa sapilitang pagpapatupad upang bawiin ang lahat ng karapatan sa paggamit ng gusaling ito. Pakiusap sa lahat. Umalis sa loob ng 30 minuto. Ano? Nandito na naman. Hindi. Hindi ba sinabi ninyong hindi siya maglalakas loob? Anong nangyayari? Kayong, mali ang ginagawa ninyo. Malapit na kaming pumirma. Ang proyektong nagkakahalaga ng 80 milyon. Iligal ang pagpapalayas ninyo. Isinasagawa na ang kautusan para sa sapilitang pagpapatupad. Walang kinalaman sa proyekto. Makipagtulungan, kung may pagtutol, maghain ng apela sa hukuman. Ngunit ngayon, umalis ka agad. Linyan. Baliw ka. Sinadya mo to.
Lu Jingming, kanina ikaw mismo ang nagsabing wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ang gusaling ito ay iniwan sa akin ng aking ama. Wala ka pang karapatang gamitin ito. Pakitingnan mong mabuti. Ang gusaling ito, ang pagkakapangalitan. Lu Jingming, kundi hiniram ko ito sa iyo. Ngunit ngayon, hindi ko na ito ipapahiram. Paano na kami? Ang aming mga computer, dokumento, at mga materyales. Hindi ba sinabi mong naayos na? Hindi ba sinabi mong hindi siya maglalakas loob? Ikaw ang may kasalanan nito. Sinuntok mo ako. Hindi ba't ikaw ang nagbigay ng masamang ideya? Hindi ba't ikaw ang palaging nasa tabi ko, nag-udyo? Hindi ba't sinabi mong hindi siya maglalakas loob? Ngayon, Nasiyahan ka na ba? sasabihin ko sa'yo, Suman. Ngayon mo lang kailangang ayusin ang mga bagay na ito para sa akin. Kung hindi, magiging malaking problema ang aabutin mo. Sister niyan, mali ako. Sister niyan, nakikiusap ako sa inyo. Malapit na kami pumirma ng proyekto na nagkakahalaga ng 80 milyon. Hayaan mo lang kaming pirmahan ang kontrata. 1 oras lang. Hindi. Kalahating oras lang, okay na. Sister niyan, alam kong mali ako sa iyo, pero ngayon, nasa kritika na punto ang buhay o kamatayan ng kumpanya. 80 milyon kapag napirmahan ang kontrata. Magkakaroon na ng pera ang kumpanya namin. Sa oras na yon, papayuhan ko si Boss Lu na bigyan ka ng 500. Hindi, papayuhan ko si Boss Lu na bigyan ka ng 8 milyon. Kunwari na lang ito bilang bayad sa pag-upa ng lugar, okay ba? Nakikiusap ako sa iyo. Suman, naalala mo ba ang sinabi mo sa akin 3 araw na ang nakalipas? Sinabi mong, sister niyan, pumirma ka na. Sa hinaharap, mangyaring sumunod sa tamang proseso. Walang sinuman ang maaaring magtangka ng katiwalian. Ngayon, sumusunod ako sa proseso. Meron kayong utang na 5 milyon para sa upa. At pati na rin ang late fee. Sa loob ng 3 araw, wala ni 1 sentimo ang ibinigay. Sinusunod ko ang proseso sa pagkuha ng gusali. Mali ba iyon? Sister niyan, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo lang ako ulit ng isang pagkakataon. Binigyan ko na kayo ng pagkakataon. 3 araw na ang nakalipas, sinabi kong 5 milyon, hindi dapat kulang ng 1 sentimo. Ngunit kayo, ginamit ang pera ko para sa pagkain, inumin at libangan. Ginamit ang aking gusali para magtayo ng kumpanya at maging. Ginamit ang aking mga resources para sustentuhan ang kabit. May mukha pa ba kayong humingi ng isa pang pagkakataon sa harap ko? Ako si Linian, may sarili akong mga patakaran sa paggawa ng mga bagay. Ang sa akin, hindi dapat kulang ng 1 sentimo. Ang hindi sa akin, hindi ako hihingi ng kahit isa. May utang kayo sa akin na 5 milyon, kinukuha ko ang gusali. Kung may sisihin, sisihin ninyo ang 5 milyong iyon na hindi pa rin na ipapadala sa aking account. Mayroon pang 25 minuto. Mangyaring makipagtulungan sa pag-alis. Ano ang gagawin mo? Lu Jingming, Suman. Hindi ba kayo gustong magsalita tungkol sa mga patakaran? Ito ang aking patakaran at para sa inyo. 80 milyong lifeline. Iyon ay malinaw na ang huling hibla na nagpabigat sa kamelyo. Ano ang ginagawa ninyo? Huwag nang maglipat. Sige, Linian. Akala mo ba talaga na kapag kinuha mo ang gusali, mabibigo mo ako? Dilat-dilatan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Proyektong 80 milyon. Maaari mong kunin ang gusali, ngunit hindi mo makukuha ang proyekto. Sa 80 milyon na ito, makakabili ako ng gusali kahit saan. Maaari akong bumili o umupa ng gusali. Ikaw? Linian, wala ka naman. Tama, isang gusali lang naman yan. May proyekto kaming 80 milyon sa ganoong halaga. Makakabili kami ng 12 dosenang gusali. Ayaw mo lang kaming umunlad. Naiinggit ka lang sa amin. Kaya't sana'y masaya ang pagpirma ninyo. Nakakatawa naman, Chen. Okay lang, kunin na ang gusali.
Ang pagpirma ng kontrata, kailangan lang ng mesa. Nabasa ko na ang kontrata, walang problema. Pwede na tayong pumirma ngayon. Jilu, ito. Tingnan mo ang sitwasyon ngayon. Baka, sa ibang araw na lang tayo pumirma. Sa ibang araw. Hindi, Chen. Proyekto itong 80 milyon, mas maagang pumirma, mas maagang mababayaran. Ako si Lu Jingming sa paggawa ng bagay. Mabilis kumilos. Kung ngayon pipirma, bukas babayaran. Ji-Chen, pinakamapagkakatiwalaan ang aming Jilu. Ipagkatiwala mo ang proyekto sa amin, sigurado ka. Chen, may narinig kasi ako. Ang Eli company mo, parang may problema sa funding chain. Nakakatuwa naman, Jilin, maayos na maayos ang aming kumpanya, ang pera sa account. Sobrang sapat at puno. Ganoon ba? Bakit noong nakaraang buwan? 3 subsidiary company sa ilalim ng pangalan mo, sabay-sabay na na-cancel. Tumigil ka nga. Wala kang karapatang magsalita. Ang kumpanya ni Agent. Sinisiyasat ko na, kumpleto ang mga papeles at nangunguna sa teknolohiya. Naiinggit ka lang, gusto mong sirain ang proyekto ko. Nga, nawalan ka ng proyektong 80 milyon. Ngayong kami ang pumirma, hindi ka makapaniwala. Sayang naman. Huli na. Chen, magtatanong pa ako. Ang core technology ng AI project mo, sariling develop ba? O binili lang sa iba? Siyempre, sariling develop. Mayroon kaming mahigit 20 patent. Nagtataka lang ako, bakit ang bansa? Walang makitang patent ang inyong kumpanya sa website ng Intellectual Property Office. Tama na, Linyan. Huwag kang magsinungaling. Sinuri ko ang proyekto ni Chen at ang laboratorio ng kumpanya. Ay napuntahan ko rin. Parehong kagamitan, kukunan at teknolohiya. Ay pang-industriya ang pinakamahusay. Pagsusuri. Lu Jingming, naiintindihan mo ba ang AI? Hindi ka man lang makapagsulat ng isang linya ng Python. Paano ka magsusuri? Sa dekorasyon? Ikaw, Linyan, naiinggit ka lang. Naiingit ka kay Jilu. Nakuha siya ng magandang proyekto. Naiinggit ka na malapit na kaming yumaman. Sasabihin ko sa'yo, ang proyektong ito, Hindi lang namin pipirmahan. dadagdagan pa namin ang puhunan. Sabi ni Jilu, ilalagay ang 200% ng lakas paggawa upang matiyak ang tagumpay ng proyekto. 200% na pagsisikap. Chen, huwag kang mag-alala. Ako si Lu Jingming kapag gumawa. Hindi gagawin o gagawin ng pinakamahusay. Ang proyektong ito, ilalagay ko ang lahat ng aking yaman. Mabuti, masaya si Jilu. Gusto kong makipagtulungan sa iyo. Sa ganitong uri ng tao, pumirma ngayon na. Mabuti. Isang manloloko. Tama lang. Halika, pumirma. Maligayang pakikipagtulungan. Nakita mo ba? Nakasulat, Industriya 80 milyon mula ngayon. Ang aming loose technology ay tataas na. Linyan, hindi mo ba sinabi, ayon sa mga patakaran? Ito ang mga patakaran. Sino ang nagdadala ng pera sa kumpanya? Siya ang masusunod. Ikaw ay tinanggal. Ang galing ni Jisoo, si Linyan ngayon. Ay talagang wala ng pag-asa. Hindi ba kukunin ang gusali? Hayaan mo siyang kumuha. Mayroon kaming 80 milyon ngayon. Hindi ikaw ang may 80 milyon. Tayo. Linyan, kung ikaw ngayon, luhod ka at humingi ng tawad sa akin, baka pwede pa. Bigyan ka ng pagkakataon, kapag huli na. Hindi na pwede. Itong 80 milyong oportunidad, hindi ko naman kayang kunin sa iyo. Sa totoo lang, iyo nga ito at ito na ang huling pagkain. Bago ka bitayin. Halika. Kuhinan niyo ang inyong mga baso. Para sa 80 milyon, tagay. Para sa muling pagbangon ng kumpanya, Tagay. Halika, Tagay. Itong champag na para sa 80 milyon. Sigurado itong ang huling baso na maiinom ninyo sa inyong buong buhay. Lu Jingming, Suman, Chen Jiangmo. Ayo ay pinaghihinalaan ng pandaraya sa kontrata na may halagang 80 milyon.
Ito ang arrest warrant. Ito. Nagkakamali kayo, bagong pirma lang ang kontrata na ito. Di ba? Bakit naman ito magiging pandaraya? Ang kontrata namin ay sumusunod sa batas. Jen Jiangwo, ang kumpanya ng AI na nakapangalan sa iyo ay nasira na ang daloy ng pondo, 2 buwan na ang nakakalipas. Ang iyong account ay na-freeze na ng korte. Wala kang kakayahang magbayad ng 2 milyong paunang bayad. Itong kontrata mo ay pekeng kontrata. Ako. Napilitan lang ako. Sinabi ni Boss Lu na bibigyan niya ako ng komisyon. Boss Chen. Usap natin tungkol sa proyekto sa pribado. Ang komisyon na dapat para sa'yo. Hindi mawawala ng kahit isang sentimo. Chen Jiangwo, lakas ng loob mong lokohin ako. Sinabi mo sa akin nakikitain tayo sa proyektong ito, pinatay mo ako. Ikaw. Lin Yan, ikaw ang nagpahamak sa amin. Ikaw ang nagpirma sa amin nitong kontrata. Suman, kayo mismo ang pumirma ng kontrata, kayo mismo ang kumuha ng proyekto. Kahit na ang mga patakaran, kayo mismo ang nagtakda. Ako, sumunod lang ako sa patakaran. Dalhin ninyo sila. Bitawan mo ako. Maghihintay ka. Sandali lang bago kayo umalis. May isang bagay. Kailangan kong linawin sa harap ng lahat. Ang level na ito, pumunta ako. Ay, detalye. Ay, sobrang nakaka-excite. Patayin. Lin Yan, baliw ka. Gusto mo ba talagang sirain ang pangalan ko? Suman, hindi ba't gusto mong maging vice president? Ginagawa ko lang ito para maging karapat-dapat ka sa titulo. Lin Yan, pinagkaitan mo ako ng proyekto. Ngayon naman, huhubaran mo ako sa harap ng lahat. Kailangan bang mamatay muna ako bago ka masyahan? Pinagkaitan kita. Ikaw ang umakyat sa kama niya. Ikaw ang pumirma ng kontrata. Ikaw rin ang lumuhod at nagmakaawa para hiramin ang lugar. Alin dito? Ang pinilit ko. Mabuti ka, Lin Yan. Naiintindihan ko na. Gusto mo lang talagang paalisin ako sa industriyang ito. Para hindi na ako makataas ng ulo. Pero sasabihin ko sa'yo, ako si Lu Jingming sa industriyang ito. Ilang taon na akong nagtatrabaho. Nandito ang mga resources at connections ko. Hindi mo ako mapapabagsak. Kapag naimbestigahan ko na ito, saka tayo mag-uusap ng mabuti. Mag-usap. CJ, ngayon na tayo mag-usap, malinaw at klaro. Seksyon 3, Artikulo 8 ng kontrata. Kung ang unang partido na si Lu Jingming ay may malinaw na pagtataksil, kusang ililipat ang 100% shares ng Lu Group sa ikalawang partido ng walang bayad. Linyan, Paano mangyayari yun? ito malinaw na termination of relationship. Na kontrata 2. Ang pamagat, termination of relationship agreement talaga. Pero ang laman, share transfer agreement. Lu Jingming, ikaw mismo ang pumirma. Nakasulat ng malinaw. Lin Yan, niloko mo ako. Panloloko 2. Hindi valid ang kontratang yan. Hindi valid. Nandito ka ng pirmahan. At Suman, ikaw ang pumirma bilang witness. Paano mo sasabihin hindi valid ngayon? Nga pala, Lu Jingming. Ang video sa malaking screen, sa tingin mo, valid na ebidensya ba yon? Kailangan ko bang ipakita sa hukom? Lin Yan, iniisip mo na ito, di ba? Iniisip. Ikaw ang nagloko, ikaw ang pumirma sa kasunduan. At ikaw mismo ang nagbigay ng ebidensya sa akin. Sumusunod lang ako sa patakaran, Attorney Zhu. Ipapasa ang dokumento sa pulisya mula ngayon. Ang 100% na shares ng Lushi Group ay pagmamay-ari na ni Lin Yan. Napatunayan na. Nakarehistro, may bisa na, epektibo mula ngayon. Ginoong Lu Jingming, lahat ng iyong ari-arian, kasama company shares, bank accounts, intellectual property, ngayon ay pagmamay-ari ni Lin Yan. Na, Hindi, nawala na ang kumpanya. apos na. Impossible. Kumpanya ko yon. Anong karapatan mo? Una, sa kasunduan mong pinirmahan. Pangalawa, sa 5 milyon na utang mo sa akin. Para sa upa, pangatlo. Sa paggamit mo ng aking gusali, resources, connections. Para magpalaki ng kabit, mag-scam. At saka, akin pa rin naman ang gusaling ito.
Ang kumpanyang ito ay akin, kinukuha ko lang. Ang mga bagay na talagang akin. Nga pala Suman, gusto mo bang maging Elras Presidente? Dahil gustong-gusto mo. Ang titulong Emref, Presidente, ibibigay ko sa'yo. Suman, dating intern sa Lushitech. Umangat sa pagbebenta ng katawan, nanlinlang sa presidente ng kumpanya, Lu Jingming, trader sa tagapagtaguyod na si Lin Yan, napatunayan na, ipinahayag sa buong internet, alam na ng industriya. Ang pahayag na ito, kagabi ko pa ipinadala sa lahat ng EC groups ng industriya, Chamber of Commerce, at media groups. Mula ngayon, malalaman ng lahat kung sino ka. Suman, anong klaseng tao ka? Lin Yan, gugustuhin mong mawalan ako ng trabaho sa buong industriya. Hindi. Gusto kitang hubarin at ipakita sa lahat. Kung susundin ang mga patakaran ninyo sa trabaho, may isa pa akong dapat pag-usapan. Suman, naalala mo pa ba? 4 na taon na ang nakalipas. Pumasa ka sa kolehiyo, ngunit wala kang pangbayad ng tuition. Sino ang nagpondo sa iyo? Noong 3 taon mo sa kolehiyo, may sakit ng malubha ang iyong ina at kailangang maospital. Sino ang nag-advance ng iyong bayad sa gamot? Pagkatapos mo magtapos, hindi ka makahanap ng trabaho. Sino ang nagturo sa iyo sa industriya? Itinuro ko sa iyo ng personal kung paano makipag-ugnayan sa mga kliyente at gumawa ng mga plano. Ako iyon. Lin Yan. Sa loob ng 4 na taon, kabuuan ng aking naipunduhan sa iyo ay 1,02,800 piso. Noon, sinabi mo sa akin. Sinabi mong, Ate Lin, sa buong buhay ko, hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan. Paano mo ako pinagbayaran? Umakyat ka sa kama ng aking nobyo at nakipagsabuatan sa kanya upang ako'y isumbong. Na gumagamit ako ng pera ng kumpanya para sa personal na gamit upang ako'y mapatalsik sa kumpanya. Binibigyan kita ng 2 pagpipilian ngayon. Una, sa harap ng lahat, maghubad ka at mag-live stream sa buong industriya. Hindi mo ba gustong maging asawa ng presidente? Kaya't hayaan nating makita ng lahat kung anong klaseng asawa ng presidente. Talaga ang iyong pagkatao. Ang 1 milyong ito ay mawawala na sa atin. Pangalawa, kung hindi ka maghubad, agad akong maghahain ng kaso sa korte upang sinilin ka. 1 milyong pisong pondong ito, kasama ang interes at multa. Nakabuo ang 1,500,000 piso. Kailangan mong bayaran iyon habang nasa kulungan. Nababaliw ka na. Ito ay isang paghamak sa akin. Paghamak sa iyo. Nang umakyat ka sa kama ng aking nobyo, bakit hindi mo naisip? Ito ay paghamak sa akin. Nang nagpasabatan sa kanya upang ako'y sumbong. Sa paggamit ng pera ng kumpanya para sa personal na gamit, bakit hindi mo naisip? Na ito ay paghamak sa akin. Nang lumugad ka at nagmakaawa sa akin na hiramin ang aking lugar, ngunit sa likod ko ay minura mo ako. Bilang isang babaeng baliw, bakit hindi mo naisip? Na ito ay paghamak sa akin. Suman, binigyan kita ng 4 na taon ng kabutihan. At binigyan mo ako ng isang patalim. Bibigyan kita ng 1 minuto upang mag-isip. Maghuhubad ka ba o hindi? Maghuhubad ako. Kaya hubarin mo. Para makita ng lahat. Ikaw, Suman. Kung karapat-dapat ka ba sa 1 milyon? Attorney Zhou. Ituloy ang pagsasampa ng kaso. 1,500,000. Walang kulang. Sinabi mo, kapag naghubad ako, tapos na ang lahat. Sinabi ko yon. Pero hindi mo natapos ang paghuhubad. Suman, hindi mo ba naiisip? Napapayagan kitang magbayad ng utang sa pamamagitan ng paghubad. Gusto kong ipaalala sa iyo. Ang utang mo sa akin dahil sa pagtataksil. Hindi kailanman mababayaran sa paghuhubad. Attorney Zhou, ituloy ang pagsasampa ng kaso. 1,500,000 walang kulang. Hayaan siyang magbayad ng paunti-unti sa loob ng bilangguan. Sage, Ikaw, tao ka pa ba? Niloko mo ako. Ikaw ang nagturo sa akin ito. Ang utang na loob ay utang na loob. Ang patakaran ay patakaran. Et niyan. Ang utang na loob ay utang na loob, ang patakaran ay patakaran. Kayo ni Boss Zhao. Magkaklase kayo sa kolehiyo, di ba ito personal na usapin? Suman, ito, ang patakaran ko. Ang lupit naman nito. tumigil ka na, hindi rin tayo makakatakas. Wala na. Dalhin na. Lin Yan.
Hintayin mo lang ako. Lu Jingming, mas mabuting isipin mo na lang kung paano mo ipapaliwanag sa hukom. Ang kontrata mo sa pandaraya na maihalagang 80 milyon. Hindi, atin yan nagkamali ako. Ayaw kong makulong. Nakikiusap ako, iligtas mo ako, at nyan. Huli na ang lahat. Wala na. Tapos na ang lahat. Si Suman, yon babaeng yon. Kundi dahil sa kanya, tumigil ka na, kasama rin tayo. Boss Lin, nakikiusap ako. Kahabagan niyo ako, patawarin niyo ako. Huwag niyo po akong paalisin, ang buong pamilya ko. Umaasa sa trabahong ito para mabuhay. Atin yan, nagkamali ako. Dati, matalim ang dila ko, pero apat na tapat ako sa kumpanya. Palang, si Suman, pinilit niya kaming pumili ng paning. Wala kaming magagawa, i-G niyan. Alam kong wala akong karapatan, pero pakiusap, gusto kong manatili. Handa akong magsimula muli sa pinakamababa. Gusto niyo akong pakiusapan na manatili? Boss Lin, handa akong magpakasakit. Maglilingkod ako ng buong puso sa inyo. Pangako, magiging masipag na kami, hindi na maulit. Tama. Wow, ang galing ng reunion ng mga kaklase, di ba? Parang ginawang personal na ATM ang kumpanya para sa sariling gastos. Boss Lin, gaano ka ba kagutom? Bawat kagat mo. Bonus naming lahat ang kinain mo. Nakita mo ba yung ekspresyon ni Linyan kanina? Parang may kinain siyang langaw. 100,000. Kayang-kaya niyang ubisin. Kalahati. Si Lin yan, malapit nang matanggal yan. Hala, nakita mo? Sa mga ganitong pagkakataon, si Suman pa rin ang maaasahan. Ang lakas ng loob. May mga tao, dapat nang magpahinga at magbigay daan. Ang galing talaga ni Boss Lu. Ate Chen, 4 na beses kang nahuli noong nakaraang buwan. Ayon sa company policy, 500 ang multa sa bawat late. 2,000 na bayaran mo na ba? Babayaran ko, mag-transfer na ako ngayon. Dalyu. Nakaraang buwan, nagpa-Japanese ka sa kliyente, 12,000 ang gastos. Hindi naman pumirma ang kliyente. Di ba dapat? Ikaw ang sumagot nito. Ginian. Pero inaprubahan yon ni Boss Lu. Nung sabay-sabay kayong sumunod kay Suman para siraan ako. Hindi ba niyo naisip na darating ang araw na to? Nung pinag-uusapan niyo ako sa likod ko, sinasabing traitor. Hindi ba niyo naisip na ang kinain niyo? Ay galing din sa kanina ko, silin yan. Actually, Zio, tanggalin sila. Ayon sa batas, is panandang pandagdag isa na separation pay. Walang kulang. Boss Lin, hindi mo pwedeng tanggalin ako. Kahit papaano. 5 taon na akong nagtatrabaho sa kumpanya. 5 taon ka sa kumpanya. Sa 5 taong yon, niloko ba kita? Pero nung may problema ang kumpanya, ikaw ang unang. Tumalikod sa akin, sumunod kay Suman. Unang-una kang nagsaksak sa likod ko. Wala akong utang na loob sa'yo. Umalis ka na. Huwag ka nang umiyak. Kung ayaw sakin dito, may ibang tatanggap sakin. Ara na. Boss Lin, Ara na. Si Yao Zhao, bakit hindi ka sumama sa kanila na lumuhod at makiusap sa akin? Bakit? Dahil alam ko, hindi ako karapat-dapat. Noong ninakaw ni Lu Jingming ang code, tumulong ako sa kanya na kopyahin ito. May kasalanan ako. Pero nagsisi ako pagkatapos. Itinago ko rin ang backup ng kode na yon. At ang story ni Lu Jingming. At ni Boss Chen. At yan. Ito ang ebidensya. Ibinibigay ko ito sa'yo. Kahit anong gawin mo sakin, okay lang. Actually, Zio, si Yao Zhao ang pagbibigay ng ebidensya ng kusay. Magandang asal. Subukan natin bawasan ang parusa sa kanya. At yan. Salamat. Huwag kang magpasalamat. Maging mabuting tao ka na lang sa susunod. Ginoong Lu. Biningsu. Sino ka? Ako ang abogado ni MS Linyan. Ang AI project ni Boss Chen. Kahit tapos na. Hindi pa to natatapos. Dahil, Nawalan ng pundo, walang aktual na pinsalang pangkabuhayan. Hindi sapat ang ebidensya para magsampa ng kaso. Ayon sa opisina ng piskal, nakaligtas kayo, pero utang ninyo kay MS Linyan ang 5 milyong upa. At tatong, pwede niyang ipagpaliban ang pagpapabayad. Pero, kailangan ninyong lumipat sa loob ng 3 araw. Dahil sa kanya rin ang bahay na yon, MS Suman. Utang mo kay MS Linyan ang 1 milyon. Kasama ang patong, umabot sa 1,500,000. Kasama ang 5 milyon, umabot sa 6,250,000.
Binigyan niya kayo ng 7 araw. Sa loob ng 7 araw, kailangang mabayaran ng buo ang 6.5 milyon. Kung hindi, magsasampa siya ng forced execution sa High City People's Unit. Sa oras na iyon, hindi na lang pagkakataon ang usapan. Nakalusot man ang contract fraud. Ang pagtangging tumupad sa civil debt ay pwedeng maging crime of refusal to execute debt. Dagdag pa, sa lagay ninyong walang-wala, malamang mahatulan kayo ng fraud at tax evasion. Sa oras na iyon, baka hindi na kayo makalabas. Gusto nila akong lipulin. Ito ang ipinabigay ni MS Linyan sa inyo. Sabi niya, ayon sa workplace rules, utang ay bayaran. Iyon ang natural na dapat. Linyan. Hintayin mo ako. Today's headlines, ang dating Luz Technology Co., LT, ay nakumpleto ang restructuring at opisyal na pinalitan ng pangalang Chensi Tech. Gayong araw, nag-ring the bell ito sa share main board para mag-list. Si founder Linyan ay may 100% ownership. Ang opening market cap ay lumampas sa 1 bilyon, naging pinakamalaking commercial dark horse ng taon. Higit na kapansin-pansin, inanunsyo lang ng Chensi Tech ang kanilang self-developed, new generation emotional interaction robot na Linksy. Pinangangalandakan ang global tech leadership. Ang launch ay sa susunod na buwan. Abangan. Anong karapatan niya? Ang kumpanyang itinatag ko, Pinangalanan niya at inagaw sa akin. Jingming. Na-freeze lahat ng bank cards natin. Ngayon, 32 piso na lang ang natitira. Ang renta sa susunod na buwan ay 5,000 pa. Ilang beses na kaming sinisingil ng landlord. huwag mong banggitin ang pera sa akin. Eh di humanap ka. Kung ganito pa rin, sa susunod na buwan, wala na tayong makakain na instant noodles. Robot. Robot. Hindi ba magalaunch si Linyan ng robot sa susunod na buwan? Ilunsad natin bago siya. Nababaliw ka ba? Ni isang code, hindi mo magawa. Anong gagamitin mo? Hindi kailangan ng code. Gayahin lang natin siya. Tingnan mo. Ano ito? Akala ni Linyan tapos na pag nakuha niya ang kumpanya. Pero hindi niya alam ang password sa backend ng VE Center niya. Hindi ko pa rin binura. Ang blueprint ng Linksy. Ang bunga ng 2 taon niyang pagsisikap. Ibig mong sabihin, pwede tayong maglabas ng eksaktong kapareho. 3 araw bago niya ilabas. Tapos ay demanda siya sa pangungupya. Tama. Tapos humanap tayo ng contract manufacturer. Gumawa ng peking produkto. Hindi naman naiintindihan ng media ang teknolohiya. Basta magkatulad ang itsura. Makakakuha tayo ng investment. Pero ang casing, madali lang. Paano naman ang interaction sa loob? Itong robot, dapat makapagsalita at gumalaw. Baby. Tumayo ka. Umikot ka. Bilis, ikot-ikot. Ay, sige. Ikaw ang gumanap. Ako ang gaganap. Maghahanap ako ng gumagawa ng simulation robot. Gagawa ng robot casing tapos ikaw ang magtatago sa loob. Ikaw ang magkokontrol ng boses, galaw at interaction. Walang makakapansin na totoo. Hindi pa naman ganap na develop ang robot technology ngayon. Mabagal ang galaw. Matigas ang boses. Talagang walang makakapansin. Papaganapin mo akong robot. Ano ang tingin mo sa akin? Prop, manika. Man. Makinig ka sa akin, man. Kapag nakuha na natin ang 2 bilyon, alis tayo papuntang Switzerland o Singapore. Hindi ka na kailangang magpa-apekto kay Linyan. Sisiguraduhin kong maging mayaman ka, misis. Magkakaroon tayo ng yacht, malaking bahay, at bags hanggang sa mapagod ka.
Paano kung mahuli tayo? Anloloko ito. Makukulong tayo. Hindi mangyayari yon. Hahanap ako ng pinakamagaling na gumagawa, fully enclosed design. Kahit ang butas ng paghinga nakatago sa kilikili. Kapag hindi ka nagsasalita, umiti ka lang. Kapag nagsasalita ka, salita ng paisa-isa. Walang makakaalam. Natatakot ako. Man. Ito lang ang pagkakataon ko sa buhay. Man, pakiusap. Ito lang talaga ang pagkakataon ko sa buhay. Sumpa ko. Kapag nakuha ko na ang pera, si Lu Jingming sa buong buhay ko, maglilingkod ako sa iyo ng buong puso. Sage. Gagampanan ko. Linyan. Hintayin mo lang ako. Gagawin kong kalawang na bakal ang lingsi mo. Sobrang perpekto. Subukan mo. Tara, subukan mo. Ayaw. Masyadong mabigat. Nakakasakal. Hindi ako makahinga. Man, medyo hirap ka sa simula. Huwag malalim ang paghinga. Dahan-dahan lang. Ayos, tama yan. Halika, subukan natin ang ibang parte. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Huwag magmadali. Hinga ng dahan-dahan. Ayusin mo ang ritmo ng paghinga mo. Nasa kilikili ang butas ng paghinga. Subukan mo. Hinga. Ayusin mo. Tama, yan ang tamang pakiramdam. Man, lakad ka ng konti. Perpekto, sobrang perpekto. Magbati ka. Ikaw. Sanayin mo pa ang boses mo. Magsalita ka ng walang emosyon. Patag lang ang tono. Isang salita, dahan-dahan. Halika. Ako ay robot. Unang robot sa mundo na nakakapag-interact ng emosyon, si Xiaoman. Malapit ng ilunsad. Abangan. Si Lu Jingming babangon muli. Tunay na. Ay emotional robot narito na. Lakad ng robot. Ang totoo, no? Aking robot. Ang tigas ng galaw. Ito ay malinaw na ito ay kumilos na pansin mo, Bisha. Sinubukan mo ba ang pakiklip tulad ng isang totoong tao? Ito ba ay kakaiba na ang mga robot ay kumikip? Ano ang lahat ng FOSS tungkol sa? Kung ito ay totoo, isusulat ko ang aking pangalan pabalik. Si Louis ay nangas lumabas sa mga tao. Kung maging tangnan, ang mga pinsan ay tagang magawa itong tulad ng isang totoong robot. Naghihintay para sa harap na hilera upang mag-roll sa pagbebenta ng melon seeds inumin. Mga kababaihan at ginoo, pati na rin ang aming mga kaibigan sa media ngayon. Ulain ang lahat sa kaganapan ngayon na naglalarawan ng Xiaoman robot. Global Launch Evento. Ngayon, nagpapakita ako sa iyo Nakakagambala ang robotic teknolohiya, ito ang unang sa mundo sa humanoid robot para sa emosyonal na pakikipag-ugnayan. Xiaoman. Narito ako. Magbigay ng aliwan sa lahat. Kumusta lahata? Ako ay Xiaoman. Masayang makilala sa iyo. Maaari kong tanungin, ano ang maaring gawin ni Xiaoman? Magandang tanong iyon. Xiaoman. Ako ay sumayaw para sa lahat.
Ang kilusang ito ay napakamakinis, hindi mukhang robot sa lahat. Eksakto, eksakto. Ito ba ay kahanga-hanga? Mabutin. Siyaw man. Tumigil ako. Okay. Tama, sekretaryo. Mangyaring tingnan ang technical na background ng proyektong ito. Kung ito ay totoo, handa akong mag-invest ng 200 milyong-milyon. Ewan. Ano ang algorithm ay ang pangunahing teknolohiya ng Lu Zhongshaoman na nakabase? Alam mo, ang pangunahing teknolohiya ng Xiaoman ay nakabase. Ang emosyonal na framework ng Tiangong. Pinagsama ang isang multimodal na pangunawa ng sistema pati na rin. Neural Interaction Decision Framework. Din. Tulad ng anumang karagdagang detalye, sila ay confidential sa aming kumpanya. Humihingi ako, hindi ko may pahayag ito. Xiaoman. Narito ako. Baw sa lahatan. Maganda. Pangkalahatang Manager Lin. Matapos magbukas ang merkado, patuloy na bumababa ang stock, at ang kapitalisasyon ng merkado nito ay sumingaw ng 2 bilyon. Iniulat ng media na si Xiaoman ang unang naglabas nito. At kami, Lingzi, pinapahinalaan ng plagiarism. Nakuha ito. Boss Lin, ang shell na ginamit nila, parehong-pareho sa unang disenyo mo. Ang motor sa loob at control system, halatang mura lang. Di tatagal ng 2 oras na tuloy-tuloy na operasyon. Ninakaw nila ang unang blueprint ko. Pero yung core algorithm at bagong materyales, di nakuha. Tapos nagpakita pa sila, nakakahiya. Engineer Lai, tignan mo dito. Pag kumikindat siya, may maliliit na pagyanig sa mata. Pero to yung natural na pagyanig ng kalamnan ng tao. Tama, dapat straight line ang pagkindat ng robot. Pero sa kanya, may arko sa pagsara ng talukap. Kaya ang konklusyon, Di ito robot, may tao sa loob. Boss Lin, i-report ba natin sa authorities? huwag muna. Gusto ko siyang mahulog sa sarili niyang bitag. Kung ire-report natin ngayon, 3 tandang bawas 5 years lang yan. Pero kung maloko niya ang mga investor, gobyerno at media, tapos saka tayo kumilos, 10 taon pataas yan. Engineer Lai, ganito na lang gawin mo. Magpakilala ka bilang independent technician. Lapitan mo si Lu Jingming. Sabihin mo sa kanya, inutusan ka ng isang overseas investor na magsagawa ng 24 oras na endurance test kay Xiaoman. Kapag pumasa, 200 ni agad. Sige. Boss Lu, ako si Liming, technical expert. Interesado ang boss namin sa proyekto mo. Pinapasubok ako ng robot test. Kapag pumasa, kontrata at bayad agad. 200 milyon. Walang problema. Bukas, alas 10 ng umaga. Ngayon, pag-isipan natin ang test plan. Charging, overheating. Saka, voice at 24 oras na walang tigil na trabaho. Sa ganito, mapapagod at mapapasuko ko si Suman sa pag-arte bilang robot. Heto, dito. Boss Lu, ako si Liming. Interesado ang boss namin sa proyekto mo. Ngunit bago mag-invest, kailangang dumaan sa mahigpit na technical testing. CJ, walang problema. Ang aming manman, kayang harapin ang anumang test. Ito ang test plan ng aming boss, 4 na items. Charging test, head test, naturalness ng voice test. At 24 hour continuous operation endurance test. Kung lahat pasado, sagn agad at bayad. 2 bilyon. Walang problema. Boss Lu, hindi mo ba titingnan ang detalye? Hindi na. Naniniwala ako sa'yo. Boss Lu, tingnan mo naman ang addendum. Addendum Article 3, ang investor ay may karapatang physically inspeksyonin ang produkto. Article 1 Kung mapatunayang ang robot ay tao ang gumanap.
Si Lu Jingming ang mananagot sa lahat ng legal na responsibilidad at magbabayad ng 50 milyon penalty. Engineer Lee, normal ang signal. Simulan na. Received. Walang problema. Ang aming manman, tunay na robot. Aya simulan na natin. Unang test. Wireless Charging Function Test. Limang minutong charge, 38 degrees surface temperature. 15 minuto, 42 degrees. Engineer Lee, medyo mataas ba ang power? Simulate extreme use scenario. Tuloy. Siege. Engineer Lee, tingnan mo ang liig niya. Pinagpapawisan siya. Ang robot, hindi pinagpapawisan. Received. At 30 minuto, umakyat sa 55 degrees ang temperatura. 30 minuto, 55 degrees. Sobrang init. Hindi pumasa sa test. Engineer Lee, pwede bang bigyan ng isa pang pagkakataon? Asa? Ako. Bukas, pangalawang test, head test. Engineer Lee, engineer. Man. Ayaw ko na. Papatayin nila ako sa init. Man, tiis lang. Isipin mo, 2 bilyon. Malaking bahay, sports car, mga bag. Kung mamamatay ako sa init, para kanino ang pera? Para sa test bukas, maghahanda ako ng ice pack. Ilagay sa loob ng shell. Gagawin ng lalaking ito ang lahat para sa pera. Pangalawang pagsubok, head test, tuloy-tuloy na mataas na intensity na operasyon. 6 na oras. Obserbahan ang kanyang paghinga e record. Huwag gambalain ang pagsubok. Nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa pagtataksil kay Linyan. Tibayan mo, huling 2 oras na lang. I-record ang datos na ito magagamit sa korte. Pinakamataas na surface temperature, 62 degrees, lampas sa safety protocol. Hindi pasado ang cooling system. Bukas ang pangatlong pagsubok. Pagsubok sa naturalidad ng boses. Yung Man. Lu Jingming, tao ka pa ba? Man, pakiusap man. Huling araw na, bukas huling araw na, kailangan mong magtiis. 200 milyon. Ngayon, itong pagsubok sa naturalidad ng boses. Sundin lang natin ang narehearse, salita ng salita. Dapat patag lang ang tono. Kaya mo yan. Ender, Lay, handa na ang testimonya namin, pwede na tayong magsimula. Umupo ka. Sandali lang,
Dating na ang boss namin. Lin yan. Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi sa iyo ni Enger? Lee, ako ang boss sa likod. Bakit, Boss Lu? Ayaw mo sa investor mo? Sinadya mo to. Anong sinadya? Negosyante ako, hindi ako lalaban sa pera. Normal lang namang mag-invest sa proyekto mo. Simulan na natin. Sarge, pangatlong pagsubok. Pagsubok sa naturalidad ng boses. Sagutin ni Chiaoman ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong, anong programming language ang ginamit sa core code mo? Python, asi panandang pandagdag. Ang unahing framework, TensorFlow. Pangalawang tanong, ang emotional algorithm model mo. Galing sa anong research paper? Kombinasyon ng transformer. Framework, at sariling emotion ari. Pangatlong tanong. Xiaoman, alam mo ba kung ano ang nangyari noong gabi ng Hulyo 15, 2025? Naghahanap ng impormasyon, maghintay lamang. Walang nakitang kaugnay na impormasyon. Yelu, mukhang kailangan pang pagandahin ang database ng impormasyon ni Manman. Ipagpatuloy. Sage, magkano ang 1 plus 1? Ano ang paborito mong kulay? 2. Asul. Pagsusuri sa naturalidad ng boses, nakapasa. Bukas ang huling item, 24 na oras na pagsusuri ng tibay. Ako mismo ang magmumonitor. CJ, ingat sa pag-alis. O, Yelu, huwag kalimutang dalhin ang kontrata kung makakapasa ka sa pagsusuri bukas. Ang 2 bilyon na ito ay sa iyo na. Man. Handa ka na ba? Ayaw ko nang ituloy. Si Linyan ay narito lamang para guluhin tayo. Hindi. Man. Ito na lang ang huling hakbang, kaya lang ang 24 na oras na ito. Tibayan natin. Kapag nakuha natin ang 2 bilyon na ito, lilipat tayo kagad sa ibang bansa. Isipin mo, pagdating sa ibang bansa, titira ka sa malaking bahay, may malaking kotse. Ano ba? Nababaliw ka na. 24 na oras, hindi kakain, inom o pupunta sa banyo, mamamatay ako. Hindi magyayari yon, Man. Naisip ko na ang lahat ng ito. Naghanda ako para sa iyo ng adult diaper at nutritional drink. Walang magyayaring masama, tiisin mo na lang ulit. Pera lang ang nasa isip mo. Man, ito na ang huling pagkakataon natin kung hindi natin gagawin ito. Makukulong tayo. Nakarating na tayo sa puntong ito. Nakikiusap ako sa iyo. Jilin. Bukas, 24 na oras na pagsusuri. Lahat ng kagamitan ay handa na. Bukas, live streaming sa buong internet, gusto kong makita ng buong bansa. Kung makakatiis ba talaga ang robot na ito na hindi pumunta sa banyo? Nakipag-ugnayan na sa platform ng live streaming, inaasahang bilang ng manonood. Lalampas sa 10 milyon. Mabuti. Bibigyan ko sila ng isang regalong hindi nila malilimutan habang buhay. Mga manonood, ang 24 na oras na pagsusuri ng tibay ni Man ay magsisimula na. Saksi ang sandaling ito ng himala. Malapit na itong dumating.
May overtime pay ka ba kapag nag-overtime ka ng 24 oras? Wala ako. Gusto kong pumunta sa banyo. Baliw na. Magtiis ka pa, matatapos na agad. May bug na sa language library. Kung bug nga ito, ituloy lang natin ang pagsubok. May overtime pay ka ba kapag nag-overtime ka ng 24 oras? Trabaho. Wala ako. Gusto kong pumunta sa banyo. Baliw na. Magtiis ka pa, matatapos na agad. May bug na sa language library. Kung bug nga ito, ituloy lang natin ang pagsubok. Dalawang minuto na lang ang natitira. Ang 2 bilyon ay magiging akin na. Talo ka. Ganun ba? Mga kaibigang manonood. Salamat sa inyong 24 na oras na pagsama. Malapit nang matapos ang huling pagsubok para kay Xiaoman. Ang lahat ng mga pagsubok na ito ay napapatunay na ang ating Xiaoman ay isang tunay na robot. At si Linyan ay nagbibintang lamang sa akin. Boss Lu, sigurado ka ba? Kung may kaya ka, ipakita mo ang ebidensya. Boss Lu, kailangan bang huminga ang robot? Siyempre, hindi. Kung ganoon, bakit sa kilikili ni Xiaoman? May 2 butas para sa paghinga at may bakas ng pawis sa paligid nito. Boss Lu, nagpapawis ba ang robot? Ito ay condensed water lamang. CJ, huling tanong na. Kailangan bang pumunta sa banyo ang robot? Kailangan mo sa banyo. Kanina sa 18 oras, gusto kong pumunta sa banyo. Narinig iyon ng lahat ng manonood sa buong internet. Ito, Sa kontrata, may karapatan ang investors na gawin ang physical check-up sa makina. Boss Lu, ikaw ba mismo ang magsasabi o bubuksan na natin? may lakas ka ba? Ito ay commercial na lihim. Buksan. Ano kayong ginagawa? Ito ay commercial na lihim, hindi nyo ito maaaring buksan. Huwag buksan. Atin yan. Atin yan, pinilit lang din niya ako. Atin yan. Tapos na. Lu Jingming, Suman. Ayo ay sinasabi may kasalanan sa maling pag-advertise. Namumulekta ng pundo mula sa gobyerno ng Pandaraya at malaki ang halaga ng nasasangkot. Ito ang utos ng pag-aesto. Ano ito? Lahat ito ay pakana ni Linyan laban sa akin. Ikasampung sugnay sa kasunduan, sarili mong sulat kamay ang pirma dito. Ngayon, tapos na talaga ang lahat.
At niyan, biktima lang din ako, atin yan. Tumulong ka sa kanya para manloloko. Pwede ka bang tawaging biktima? Mahigit 2 bilyon ang halaga ng nasasangkot na kaso. Ipakulong natin sila habang buhay. O Sage, Si Lu Jingming ay hinatulan ng pagkabilanggo na 25 taon. Nasyahan ka ba? Ang batas ay patas. may sabi-sabi na simula pa lang ikaw na ang nagplano nito. Totoo ba? Mula ng araw na nagdaos siya ng press conference, ang Anti-Fraud Center, ay pinag-uusapan na siya nila. Tumulong na kami sa pwersa ng pagpapatupad ng batas. Hinayaan lang namin siya mismo ang magdala ng ebidensya. At ibigay sa amin. May sabihin ka ba, Lu Jingming? O sa iba pa? Itinuro niya sa akin ang unang aral. Kailangan mong sundin ang mga patakaran. At ako naman, ay nagbigay din sa kanya ng huling aral bilang kapalit. Ang mga patakaran, hindi ito panangga para sa mga manloloko. Ito ang daan para maipasok ang mga manloloko sa kulungan. Nadaanan. Ang tunay na kasanayan hindi maaaring nakawin. Ang tunay na tuntunin ay ang pagpapanatili ng mabuting konsensya. Sundin ang mga tuntunin sa trabaho, ngunit